Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan, silang lahat. At ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan. At ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nakakakita o na nakakaalaman upang sila'y mga pahiya. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubo ng larawang inanyuan na di mapapakinabangan sa anuman? Narito, lahat niyang kasama ay mga papahiya at ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila, sila'y mga tatakot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol at gumagawa sa mga baga at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok at ginagawa yaon ng kanyang malakas na bisig. Oo, siya'y gutom at ang kaniyang lakas ay nawawala. Siya'y hindi umiinom ng tubig at pata. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. Ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanyang mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Kung magkagayo ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siyang nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, "Aha, ako'y naiinitan." Aking nakita ang apoy at ang labis niyaon ay ginagawa ng Diyos. Sa makatuwid bagay kaniyang larawang inanyuan, kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, "Iligtas mo ako."